Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Lara, at nais kong simulan ang kwentong ito sa pamamagitan ng isang tanong, paano kung ang pinakamahalagang aral sa buhay ay natutunan natin sa mga hindi inaasahang pagkakataon? Sa kwento kong ito, ipapakita ko kung paano ako natuto sa bawat hakbang ng buhay, kahit sa gitna ng katahimikan, pagkukulang, at pananabik. Sana ay magbigay ito ng bagong pananaw sa inyo sa inyong sariling buhay. Hindi ko na patatagalin. Hindi na tumatayo ang Junjun ni Mister. Oo, yan ang totoo. Nakakahiya, oo, nakakatawa minsan. Medyo. Pero kapag ikaw na yung nasa kama gabi-gabi, nakatalikod ang asawa mo, at tila hindi ka na niya nararamdaman bilang babae, wala nang nakakatawa doon. Si Edgar, asawa ko ng mahigit 15 taon. Mabait siya, masipag, tahimik. Pero yan ang problema, masyado siyang tahimik. Kahit noong una pa lang kaming nagsasama, hindi siya expressive. Hindi marunong magsabi ng, I love you, ng kusa. Hindi marunong magtanong kung okay pa ba ako, kung masaya pa ba ako. Sa una, kinaya ko. Normal lang siguro, sabi ko. Lahat naman siguro ng relasyon lumalamig. Lalo na pag may anak na, bills, trabaho, pagod. Pero isang gabi, habang nakahiga kami sa kama, niyakap ko siya. Sinubukan kong maglamang. Nilapit ko ang katawan ko, dinaikit ko ang labi ko sa batok niya. Wala, hindi man lang gumalaw. At yun ang simula ng tahimik kong pagkamatay bilang babae. Hindi ko siya masisi agad. Akala ko stress lang, kaya inintindi ko. Pero lumipas ang buwan, tapos taon. Kahit anong suot ko, kahit anong haplos, wala. Hindi siya tumutugon. At oo, literal at emosyonal, hindi na tumatayo ang Junjun ni Mister. Tinanong ko siya minsan, mahal mo pa ba ako? Sagot niya, oo, bakit hindi mo na ako ginagalaw? Tahimik lang siya, hindi makatingin. Wala akong nakuha, walang paliwanag, walang dahilan. Doon ko naramdaman na kahit magkasama kami sa iisang bubong, parang magkaibang mundo na ang ginagalawan namin. Tuwing umaga, may kape sa mesa, may baon ng mga bata, pero wala nang halik, wala nang hawak sa kamay. Isang pamilya sa papel. Pero sa pakiramdam ko, ako lang ang babae sa bahay na walang partner. Minsan, tinititigan ko ang sarili ko sa salamin. Pangit na ba ako? Tumataba na ba ako? Wala na bang dating? Lahat ng self-doubt pumasok. Ang masakit, hindi ko alam kung siya ba ang may problema o ako. Kaya isang araw, sumulat ako. Hindi ko alam kung bakit sa radyo pa, pero siguro dahil hindi ko na kayang kimkimin. Ayokong maging isa sa mga babaeng tumanda na lang sa katahimikan. Yung tuluyang nawalan ng boses. Kaya eto ako ngayon, nagkukwento sa inyo. Hindi ko pa sinasabi ang buong kasalanan ko. Pero darating tayo dyan. Ngayon, gusto ko lang munang aminin, ako si Lara, at sa loob ng aming tahimik na bahay, ako'y nauuhaw. Salamat sa atensyon, sa pagpapatunay na babae pa rin ako. At yun ang naging simula ng lahat. Sa bahay namin noon, hindi uso ang iyakan. Kahit masaktan ka, kahit gusto mong sumigaw, ang sagot lang ng nanay ko ay, tiis-tiis lang. Ganyan talaga ang buhay. Kaya natutunan kong manahimik, kahit paunti-unti na akong kinakain ng lungkot, ng tanong, ng pangungulila, ngumiti lang ako. Tanggap lang, wala nang tanong-tanong. Kaya siguro ako nahulog kay Edgar. Tahimik din siya, hindi demanding, hindi rin maramo. Maalaga sa simpleng paraan. Yung tipong maghahihiwa ng prutas para sa'yo habang nanunood ka ng TV, pero hindi magsasabi ng, mahal kita. Akala ko, sapat na yun. Ang tahimik niyang pagmamahal. Maaga kaming nagpakasal. Isang simpleng seremonya sa munisipyo. Wala pang isang taon, buntis na ako. Sunod-sunod ang mga anak. Naging abala ako sa pag-aalaga, pagluluto, pamamalansya, habang siya naman ay abala sa trabaho at pagbabayad ng bills. At habang lumilipas ang panahon, unti-unti akong naging ina, pero parang hindi na ako naging asawa. Hanggang dumating ang pandemic, doon ko nakilala si Maiko. Pamangkin siya ni Aling Prissy, kaibigan ko sa kabilang kanto. Dahil walang trabaho ang karamihan noon, inalok ko siya ng pagkakakitaan, magpintura, magayos ng lababo, magbaklas ng lumang kabinet. Wala akong ideya na sa simpleng, oo, ko, may madudurog pala. Maiko was different, 25 pa lang, pero may tikas na parang alam niya ang bawat galaw ng katawan niya.
Hindi siya yung tipong maporma, pero ang dating niya, nakakabighani. Tahimik din siya tulad ni Edgar, pero iba yung mata. Parang may sinasabi, parang may gustong iparating kahit walang salita. Minsan, habang nagpapakabit siya ng ilaw sa may hagdanan, nakatayo ako sa likod niya, hawak ang extension cord. Napatingin siya sa akin, at para bang tumigil ang oras. Hindi bastos ang tingin niya, pero may init. Yung tipong hindi mo matagalang titigan kasi baka mapasok ka. Simula noon, naging sensitibo ako sa presence niya. Tuwing andyan siya sa bahay, parang biglang may kulay ang paligid. Parang ako ulit yung dalagang pinapansin, pinapaligiran ng tensyon na hindi ko maintindihan. At hindi ko rin maiwasang ikumpara. Si Edgar, dumadaan sa harap ko pero parang hindi ako nakikita. Si Maiko, hindi ako hinahawakan, pero ramdam ko na babae ako sa bawat tingin niya. Siguro nga may kulang sa pagkabata ko, yung hindi ako natutong magsabi ng nararamdaman. Kaya ngayon, isang titig lang ni Maiko, nagugulo na ang buong pagkatao ko. Parang may parte sa akin na matagal nang natutulog, at unti-unting nagigising. Ang masama, hindi pa ito ang huling beses na mararamdaman ko yun. At sa mga susunod na araw, mas lalo akong mapapalapit sa apoy. Hindi ko akalaing sa isang lumang cellphone pa ako mabubuking. Isang hapon yun, umuulan sa labas, tahimik ang buong bahay. Nasa kwarto ako, nag-aayos ng mga gamit ng mga bata, nang bigla siyang pumasok, hawak yung luma kong Android na akala ko sira na. Hindi siya nagsalita, tahimik lang. Nilapag yung phone sa ibabaw ng kama, bukas ang screen, nakabukas din ang isang thread ng messages. Si Maiko, mga simpleng chat na, sa totoo lang, kahit hindi bastos ay puno ng init. Okay ka lang ba kagabi? Ang bango mo kahapon. Huwag mong kalimutan, babae ka pa rin. Walang halikan, walang hoveran. Pero sapat na yun para maintindihan ni Edgar. Tumingin siya sa akin. Isang mahaba, matalim, pero malamig na tingin. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagtanong. Hindi niya ako sinampal gaya sa mga pelikula. Tumalikod lang siya, at dahan-daang lumabas ng kwarto. Hindi niya na ulit binuksan ang paksa. Ni minsan, hindi niya binanggit ang pangalan ni Maiko. Hindi siya nagtanong kung may nangyari na ba. Kung mahal ko na ba yung tao. Walang, bakit mo to nagawa? Walang kahit ano. Parang wala siyang nakita. Parang wala siyang nabasa. At doon ako unang tuluyang nasira. Mas gusto ko pang sinigawan niya ako. Mas gusto ko pang pinagsisigawan niya ako sa kalsada. Dahil kahit papano, mararamdaman kong mahalaga pa ako sa kanya. Na may karapatan pa siyang masaktan dahil sa ginawa ko. Pero hindi eh. Para bang, wala na talaga siyang pakialam. Kinabukasan, bumaba pa rin siya. Naghanda ng kape. Inayos ang mga gamit ng anak. Pumasok sa trabaho. Parang walang nangyari. Ako lang yung tulala, yung nagmamasid sa kanya sa bawat kilos, nag-aabang ng kahit anong reaksyon. Pero wala, tahimik, walang bakas ng galit, pero mas lalong walang bakas ng pag-ibig. Ang sakit, kasi para akong hindi lang nahuli, parang iniwan sa ere. Hindi ko alam kung galit siya o wala na talaga siyang pakialam. Hindi ko alam kung binabaliwala niya para iligtas ang sarili niya, o dahil matagal na akong wala sa puso niya. At ang mas malala, sa gabing yun, humiga siya sa tabi ko gaya ng dati. Walang salita, walang tanong, walang lamang. At ako yung halos mapasigaw sa loob. Gusto kong umiyak, gusto kong sabihin, sige na, kahit murahin mo ako, kahit itapon mo ako sa labas, basta magsalita ka. Pero wala pa ring lumabas sa bibig ko. Dahil sanay akong manahimik, sanay akong tiisin. Gabi-gabi mula noon, tahimik pa rin siya. Ako rin. Pero iba na ang pagitan naming dalawa. Hindi lang ito distansya sa kama, distansya ito ng mga pusong parehong takot magsabi ng totoo. At habang lumalalim ang gabi, mas lalo kong nararamdaman. Hindi na si Maiko ang iniiyakan ko, kundi yung asawang kaharap ko araw-araw, pero parang matagal na akong hindi niya nakikita. Simula nang makita ni Edgar ang mga mensahe, lalong naging malalim ang katahimikan sa bahay. Hindi na siya tumitingin sa akin. Yung dati ng malamig naming samahan, naging yelo na. Wala nang init, wala nang kahit kaunting sulyap ng lamang. Tuluyan na akong naging multo sa sarili kong tahanan. Ako yung nabuking. Ako yung mali. Pero bakit pakiramdam ko ako rin yung iniwan? Sa mga gabing hindi na siya umuuwi ng maaga, doon ako mas lalong napalapit kay Maiko.
Hindi namin pinag-usapan kung ano kami. Walang label, walang direksyon. Pero gabi-gabi, nauuwi ako sa garahe. 2 baso ng kape, isang mahaba at tahimik na gabi, at mga tinging punong-puno ng bagay na hindi masabi. May gabing maulan, walang kuryente. Ako lang at siya, sa ilalim ng bubong ng garahe. Malakas ang patak ng ulan, pero mas malakas ang tibok ng dibdib ko habang pinapanood siyang nag-aayos ng sirang electric fan, kahit alam naming walang silbi iyon habang blackout. Basang-basa ang laylayan ng shorts ko. Nakatayo ako sa sulok, habang siya ay nakaupo, hawak ang maliit na flashlight. Lumingon siya sa akin, at sa unang pagkakataon, ngumiti siya ng malungkot. Lumapit siya, walang sinabi. Nilapat niya ang palad niya sa pisngi ko, dahan-dahan. Mainit, buo, matagal na yakap yon na matagal ko nang hindi naramdaman. Hindi ko alam kung sino ang unang humawak, pero bigla na lang, nasa bisig na namin ang isa't isa. Walang halik, wala pang nangyari, pero yung katawan ko, nagising. Yung puso ko, nanlambot. At sa mismong gabi ring yun, bumigay ako. Hindi ako pinilit, hindi niya ako inaya, pero ako mismo ang humawak sa kamay niyang nanginginig. Ako ang nagsara ng pinto ng garahe. Ako ang huminto sa pag-iisip. Mainit ang katawan naming dalawa, pero mas mainit yung pakiramdam na, sa wakas, may tumingin ulit sa akin na babae ako. Hindi ina, hindi misis, hindi tao-tauhan sa loob ng bahay, babae. Kaakit-akit, buhay. Matapos ang lahat, hindi ako makatingin sa kanya. Umupo siya, tinapos ang natitirang kape. Tahimik, at yun lang ang sinabi niya, huwag mong ihalo ang puso mo. At napangiti ako, pero hindi nang masaya. Dahil ang totoo, matagal nang kasali ang puso ko. Matagal nang sumuko, kahit anong pilit kong ibalik ang sarili ko sa dating ako, sa babaeng kayang magtiis, magtimpi, manahimik, huli na. Dahil ngayong alam ko na ulit ang pakiramdam ng hinahanap, mahirap nang tiisin ang wala. Umuwi muna ako sa probinsya. Sa lumang bahay ni nanay, yung may mga bintanang kahoy na maingay kapag malakas ang hangin, yung amoy na kahit sarado ang lahat, maaamoy mo pa rin ang pinaghalong lumang libro at kape. Tahimik doon. Tahimik sa paraang nakakabingi. Doon ko muling naramdaman yung bigat ng mga tanong na matagal ko nang iniiwasan. Bakit nga ba ako naging marupok? Bakit ako naghahanap sa iba ng bagay na dapat asawa ko ang nagbibigay? At bakit, sa lahat ng galit ko, sa sarili ko, sa sitwasyon, mas galit pa rin ako kay Edgar? Naaalala ko noong bata pa ako, may isang beses na nakita ko si tatay na umiiyak. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil nalaman niyang nagluwal si nanay ng anak sa ibang lalaki habang nasa abroad siya. Ang sabi ng mga kapitbahay, dapat hindi na lang siya umiyak. Lalaki siya, at doon ko unang natutunan na ang lalaki, kapag nasasaktan, dapat tahimik. Kaya siguro si Edgar, kahit masakit na, kahit nahuli na niya ako, walang sinabi. Kaya siguro, kahit gabi-gabi kong hinihila ang sarili ko palapit sa kanya, wala akong naramdaman. Hindi dahil hindi niya ako mahal, kundi dahil hindi niya alam kung paano ipakita. Pero kailan ko naman siya mararamdamang pinaglaban niya ako? Isang hapon, habang bumibili ako ng suka sa tindahan, narinig ko ang chismis. Si Moritz, kapitbahay ni nanay, kilala si Edgar. Kabarangay daw ng pinsan niya. High blood na pala asawa mo, no? Matagal na daw umiinom ng maintenance, sabi ng hipag ko. Napalingon ako. Anong gamot? Tanong ko. Ay hindi ko sure yung brand, pero may side effect daw yun. Alam mo na, di na tayo. Tumigil ang mundo ko. Hindi niya sinabi, ni minsan, hindi niya ipinaalam. Tiniis niya mag-isa. At ako, naghanap ako ng sagot sa ibang tao, nang hindi man lang ako humingi ng paliwanag sa kanya. Bumalik ako sa bahay ni nanay, dala ang plastik ng suka at dibdib kong mas mabigat pa sa dala ko. Umupo ako sa lumang bangko, at doon ko lang nalasahan ang tunay na pait ng lahat. Hindi lang pala ako nasaktan, nakasakit din ako. Gusto ko siyang sisihin, pero may parte sa akin na nagsasabing, baka hindi lang siya ang nagtulak sa akin. Baka ang tunay na ugat, yung lumang tanong na hindi nasagot mula pagkabata, sino bang unang nagturo sa atin na ang pananahimik ay katatagan? Kung noon palang tinuruan na kaming magsalita, magpakatotoo, humingi ng tulong, baka hindi kami aabot sa ganito. Baka hindi ko kailangan humanap ng init sa ibang bisig, kung sinabi lang niya na may problema siya. Pero wala, pareho kaming tahimik, pareho kaming sugatan.
At pareho kaming nagkamali. Ngayon, ako na lang ang kailangang magdesisyong magsalita. Kasi kung hindi, tuluyan na kaming magiging estranghero sa isa't isa, na ang tanging nag-uugnay ay apelyido, anak, at isang malamig na kama. Pagbalik ko sa bahay, hindi ko alam kung anong aasahan ko. Walang nagsabi sa akin kung paano humarap sa lalaking sinaktan mo, pero ikaw rin ang nananabik pa ring hawakan ang kamay niya. Tahimik si Edgar tulad ng dati. Nakaupo sa sofa, nakasandal, nakapikit. Parang walang nagbago, pero ramdam ko, ibang gabi ito. Umupo ako sa tapat niya. Hindi ako umiwas ng tingin. Hindi na ako handang lumaban, pero handa na akong umamin. Pwede ba tayong mag-usap? Mahina kong bungad. Tumango siya. Wala pa ring salita. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula, bumantong hininga ako. Pero siguro, sa lahat ng bagay, gusto ko lang itanong, bakit hindi mo sinabi? Nagtagal bago siya sumagot, nakatungo lang. Hawak ang hintuturo, paulit-ulit na pinipisil ang balat sa pagitan ng dalirit hinlalaki niya. Dahil nahihiya ako, sagot niya. Dahil lalaki ako, tumigil ang oras. Ang mga salitang iyon, parang basag na salamin na hinahaplos ko ng kamay. Ramdam ko ang talem. Ramdam ko ang hiya, hindi lang sa kanya, kundi pati sa sarili ko. Ilang taon ko siyang tinanong sa isip ko. Ilang gabi ko siyang sinisi habang umiiyak sa banyo. At sa lahat ng yun, hindi ko kailanman naisip na baka mas sugatan pa siya kaysa sakin. Akala ko kapag sinabi ko sa'yo, mawawala yung respeto mo sakin, dagdag niya. Na baka isipin mong wala na akong silbi. Tumulo ang luha ko. Hindi ko alam kung para sa kanya yon o para sa sarili kong kahunghangan. Lumapit ako. Umupo sa tabi niya. Dahan-dahan kong inabot ang kamay niya. Gusto kong sabihin na hindi ako galit. Na hindi ko siya pinabayaan dahil sa kakulangan niyang pisikal. Pero sa totoo lang, hindi ko rin alam kung totoo yun. Edgar, bulong ko. Hindi ko hinihingi na ayusin agad natin lahat. Pero sana, pwede pa tayong magsimula ulit. Hindi bilang mag-asawa, hindi bilang magkaaway, kundi bilang 2 taong parehong nasaktan, pero gustong gumaling. Sa unang pagkakataon, nakita kong tumulo ang luha sa gilid ng mata niya. Hindi siya umiyak ng malakas. Isa lang, isang patak ng katahimikan na mas malalim pa sa sigawan. Hindi kami nagtalik ng gabing yun. Hindi rin kami naghalikan, pero pinahawak niya ang kamay niya sa dibdib ko habang natutulog kami. Wala na yung init na dati naming hinahanap, pero may ibang init, init ng pag-unawa, at para sa akin, doon nagsimula ang pagtuklas namin muli sa isa't isa. Sa simpleng haplos, sa pagsuko ng pride, at sa pag-amin na minsan, hindi lakas ang sukatan ng isang lalaki, kundi ang tapang niyang umiyak sa harap ng babaeng nasaktan niya, at nanatili pa ring nariyan. Hapon nang dumating si Michael. May dalang maliit na backpack, isang plastik ng mga gamit na naiwan niya sa likod ng banyo, screwdriver, cutter, lumang damit na ginamit niya sa pagpipintura. Hindi ko alam na darating siya. Walang abiso, walang babala, basta bigla na lang siyang nasa gate, nabasa pa ang buhok sa ulan, hawak ang mga alaala ng isang bagay na hindi na pwedeng balikan. Narinig ko ang kaluskos mula sa kusina. Pagsilip ko sa bintana, nakita ko si Edgar, nakaupo sa veranda, hawak ang tasa ng kape, tahimik lang. Tumingin siya sa gawin ng gate, pero hindi kumibo. Lumabas ako, tinanggap ko ang gamit, salamat, mahina kong sabi. Lara, sambit ni Michael. Isa lang ang pangalan ko, pero sa paraan ng pagbigkas niya, parang may bitbit na bigat. Tumigil ako, baka mas mabuting. Pero bago pa ako makatapos, lumabas si Edgar. Hindi nagmamadali, hindi galit, walang yabang. Nakatayo lang siya sa pinto, nakatitig kay Michael. Saka siya lumingon sa akin. Anong gusto mong mangyari? Yung tanong na yun, simpleng tanong lang sa iba. Pero para sa akin, yun na yung pagputok ng lahat ng tinimpi, kinimkim, at nilamon kong damdamin sa loob ng maraming taon. Hindi ako sumagot agad. Tumingin ako kay Michael. Nandoon pa rin yung familiar na init sa mga mata niya, pero may halong lungkot. Tapos tumingin ako kay Edgar, at sa unang pagkakataon, hindi ko nakita ang tahimik na pader. Nakita ko ang sugat, bukas, walang takip. Hinugot ko ang hininga na parang ilang taon kong kinulong sa dibdib. Oo, mahina kong sabi. May nangyari, walang sumigaw, walang sapakan, walang basag na pinggan o suntok sa pader. Pero parang may bomba pa ring sumabog sa gitna naming tatlo.
Hindi ko alam kung pagmamahal yun o desperasyon lang sa lamang. Pero totoo, hinanap ko sa iba yung hindi ko na makita sa'yo. Lumingon ako kay Maiko. Pasensya na. Tumango lang siya. Walang drama. Walang huling halik. Basta't kinuha niya ang gamit, tumalikod, at hindi na lumingon. At kaming dalawa ni Edgar, naiwan sa veranda. Wala pa ring salita. Parehong sugatan, parehong nahubaran ng pagtatago. Hinawakan niya ang braso ko. Hindi mahigpit, hindi lamang. Parang gusto lang niyang tiyakin, na totoo pa ko. Na kahit ilang ulit na akong nadulas, nandito pa rin ako. Ngayon alam ko na lahat, sabi niya. Piliin mo kung lalaban tayo. Kasi kung hindi, hihinto na rin ako. At sa gabing yun, hindi katawan ang pinag-isipan ko. Hindi ang init, hindi ang kakulangan, hindi ang ganti. Sa unang pagkakataon, puso na. At sarili ko na rin. Totoo kami. Wasak. Oo. Pero totoo. 3 buwan na mula nang umalis si Maiko. Wala na rin kaming balita sa isa't isa. Hindi ko na siya hinanap. Hindi dahil hindi ko na kaya, kundi dahil natutunan ko nang hindi lahat ng pagnanasa ay kailangang sundan, lalo na kung ang iiwan ay isang pusong matagal nang kumakapit. Ngayon, tuwing umaga, ako na ang unang gumigising. Pero hindi na para lang magluto ng almusal o maglaba. May sarili na akong ginagawa. Nag-e-enroll ako sa isang maliit na counseling center malapit sa bayan. Hindi madali, lalo na't ako pa mismo ang naging biktima at salarin ng sarili kong kwento. Pero siguro nga, minsan, ang mga sugatan ang pinaka-nakakaunawa sa kapwa sugatan. Tahimik pa rin si Edgar, pero iba na ang uri ng katahimikan. Hindi na yun yung parang pader, ngayon, para na siyang pintuang unti-unting bumubukas. Minsan, tinuturo ko sa kanya ang mga binabasa ko. Minsan, sinasabi niya kung anong naramdaman niya sa isang maikling video na napanood namin. Hindi pa rin mainit ang kama namin. Hindi pa rin tumatayo ang junjun niya, at oo, siguro sa iba, malaking bagay yon. Pero sa gabi, kapag nakatalikod ako at hinihila niya ako papalapit, yakap lang, walang salita, para na rin akong nabuo kahit papano. May mga gabi na magkadikit ang balat namin, pero hindi ang katawan. At ang totoo, minsan yun ang pinakakapanatagan. Na-realize ko, hindi lang pala sex ang kayang magpainit sa relasyon. Minsan, sapat na ang pag-upo sa tabi ng isa't isa, kahit walang sinasabi. Yung simpleng presensya, yung tahimik na paglalaban. Pero hindi ako magmamalinis. Alam kong may bahid pa rin ng lamat ang tiwala. May mga gabi pa ring may tanong sa pagitan naming dalawa, tahimik na tanong, na hindi binibigkas, pero nararamdaman. At doon ko rin na-realize, hindi lahat ng sugat kailangang tuluyang maghilom. May mga peklat na kailangang manatili para maalala mo kung gaano ka kahalaga, at gaano ka kaina minsan. Sa huling sulat na to, gusto ko sanang itanong sa mga nakikinig, kung may init sa labas pero lamig sa loob, kanino ka pupunta? At kung pipili ka man, masama ka na ba agad? Lahat ba ng babaeng marupok ay masama, o minsan, sila lang ang pinakatotoo? Hindi ko alam ang sagot. Pero siguro, sa bawat babaeng nasaktan at nakasakit, nariyan ang pag-asa. Pag-asa na kahit gaano kalamag ang gabi, pwedeng uminit muli, kung pareho kayong handang magyakapan kahit walang kasiguraduhan.